Kumusta? Naisip niyo ba kung paano ang isang kasinungalingan na nagsimula lang sa takot ay pwedeng halos magpabagsak ng isang buong kaharian? Well, ngayon pag-uusapan natin ang isang kwentong galing sa Genesis na puno ng drama, panganib at isang royal deception na nagpapakita kung gaano kabilis pwedeng magkagulo ang lahat. Ito lang, itong tatlong salita na to ang nagsimula ng lahat. Kapatid ko siya. Isang simpleng-simple lang na statement ni Abraham tungkol sa asawa niyang si Sarah. Pero paano nga ba na ang isang maliit na pagsisinungaling ay naging sanhi ng napakalaking gulo? Tara, alamin natin. Okay, so eto na. Nagsisimula ang kwento natin sa isang bagong lugar, ang Gerar, na ang hari ay si Abimelech. Dito ngayon dahil nasa ibang lugar sila, natakot si Abraham. At dahil sa takot niya, nakaisip siya ng isang, medyo delikadong plano para protektahan ang sarili niya. At ayun na nga, di nagtagal, kumagat yung pain. Kasi dahil sa ganda ni Sarah at sa paniniwalang kapatid lang siya ni Abraham, ipinakuha siya ni Haring Abimelech para isama sa palasyo. Ang hindi niya alam, yung desisyon niyang yun, delikado pala. Pero teka muna, bago pa tuluyang sumabog yung sitwasyon, may biglang pumasok sa eksena. Isang babala ang dumating, hindi galing sa tao, kundi, galing sa itaas. Grabe, sa gitna mismo ng gabi, sa panaginip ni Abimelech, nakatanggap siya ng isang napakatinding babala. Imaginein mo na lang yung takot ng hari nang marinig niya yan, isang death sentence para sa isang kasalanan na hindi niya naman alam na ginagawa niya. At dito naging interesting. Nagkaroon sila ng parang pag-uusap. Nagmakaawa si Abimelech, sabi niya inosente siya. At ang nakakagulat, sumang-ayon ng Diyos. Sinabi niya na, oo, alam ko, malinis ang intensyon mo. Pero nilinaw din niya na siya mismo ang pumigil sa mas malaking problema. Pinigilan niyang galawin ni Abimelech si Sarah. So, ang utos, klarong-klaro, walang paligoy-ligoy. Number 1, ibalik mo si Sarah. Number 2, kilalanin mo si Abraham bilang propeta. At number 3, yung pinaka-importante, sumunod ka. Kasi ang buhay ng buong kaharian mo ang nakataya dito. Kinabukasan, syempre, takot na takot si Abimelech, kaya kumilos siya agad. Pagkatapos niyang ipaliwanag sa mga opisyal niya yung nangyari, pinatawag niya si Abraham. Handa na siya para sa isang confrontation. Dito na magkakaalaman. At eto na nga, yung moment of truth. Yung haring naloko, hinarap na yung propetang naglagay sa kanya sa alanganin. Sa tanong pa lang niya, ramdam mo na yung bigat eh. May halong galit, pagtataka at matinding takot. At hindi lang ito simpleng personal na sama ng loob ha. Ang punto ni Abimelech, yung kasinungalingan ni Abraham, dinamay yung buong kaharian niya, inilagay sila sa bingit ng kapahamakan. Ang bigat nun para sa isang leader. So ngayon, lahat ng atensyon nasa kay Abraham na. Paano niya ipapaliwanag yung ginawa niya? Yung kasinungalingan na muntik ng ikapahamak ng lahat? Ano ba talaga yung rason niya? Well, yung paliwanag ni Abraham may dalawang bahagi. Una, yung takot, na gets naman natin, 'di ba? Natural yung matakot. At pangalawa, isang technical na katotohanan. Sinabi niya na half-sister niya talaga si Sarah. So parang half-truth, half-lie. Ginamit niya yung totoo para pagtakpan yung mas malaking kasinungalingan. Tapos, eto pa yung isang mahalagang detalye. Hindi pala to biglang lang naisip ni Abraham. Matagal na pala nilang pasunduan ni Sarah na yon ang sasabihin nila. Parang naging standard operating procedure na nila sa tuwing naglalakbay sila para, for survival. Okay, so paano na ito maaayos? Sa huling yugto ng kwento, hindi lang natin makikita yung solusyon, kundi yung proseso ng restoration, yung maingat na pagbabalik ng dangal at kaayusan sa lahat ng mga nadamay. Para patunayan na seryoso siya sa pag-aayos ng gulo, si Abimelech nagbigay ng napakaraming yaman kay Abraham. Pero hindi lang to simpleng regalo eh. Isa itong public act para aminin yung pagkakamali at para simulan yung pag-ayos ng nasirang tiwala. At bukod pa dyan, may isa pang special na handog, 1,000 piraso ng pilak. At itong perang to, hindi lang basta binigay kay Abraham, mayroon itong very specific na purpose na para mismo kay Sarah. Napakaklaro, di ba? Sinabi mismo ni Abimelech na yung pilak ay para takpan ang kasalanan. Isa itong pampublikong paraan para linisin ang pangalan ni Sarah para patunayan sa lahat na yung dangal niya buo pa rin at hindi nadungisan. At bilang huling bahagi ng pagpapanumbalik, tinupad ng Diyos yung kanyang pangako.
Noong nananalangin na si Abraham para sa hari, inalis na rin yung sumpa sa buong sambahayan ni Abimelech. So yung mali na itama, yung relasyon na ayos, at yung buhay bumalik sa normal. At dyan nagtatapos ang kwento natin. Isang salaysay na nagpapakita kung paano tayo pwedeng itulak ng takot sa maling desisyon, pero pinapakita rin ito yung halaga ng pag-amin, pagpapatawad at pagtatama ng mga pagkakamali. At iniiwan tayo nito ng isang malalim na tanong, kailan niya ba, kung meron mang pagkakataon na nagiging okay lang ang maninlang dahil sa takot? Maraming salamat sa pagsama, hanggang sa susunod.